Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Capricorn mula September 1 to 7, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo tong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative reading. Depende sa kung anong ma-pick up kong energy. Kung hindi mag-resonate sa inyo to, di i-adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, di ito na yung huli. So, magsimula na tayo. Capricorn, right? So, ang dating sa akin dito sa case na to, may iba sa inyo na nakakaranas na matinding buwisit sa kapamilya ng karelasyon niya. Pero kahit ganoon, hindi pa rin niya hinihiwalayan yung partner niya o yung person niya. Kahit na hindi niya kasundo yung relatives nung partner niya o karelasyon. Either nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kasi kung nangyayari na to, ganun pa rin yung energy hanggang September 7. Pero kung hindi pa nangyayari, di beware. Okay? Beware na wag sana magkaroon ng alitan sa pagitan ng iba sa inyo at yung relatives ng partner niya. O wag na palakihin na wag na lang siguro palakihin yung pwedeng mangyaring problem para hindi na gumulo, di ba? So ito yung possible partner ng Capricorn. Pasensya na, tinubo ko nowadays. Ganun talagang buhay. Minsan nagkakasakit. Ito yung partner, Gemini o kapwa nila Capricorn. Okay, naman tong ubo na to. Minsan wala. Minsan meron. Pause mo na dahil hindi na kaya. So, continue na ulit. Kaya nang basa kamay ko. Ay, pasakit talaga itong ubo na to. Anyways, punta na tayo dito sa susunod. The consultant ulit babae. Ito letter. So ang dating sa akin, may iba sa inyo na makakatanggap ng advice. At ang advice ay through letter, form of letter, of a letter. O pwedeng chat, email, ano pa ba? Chat, email, text, basta
recorded ba. Ganyan. So, sa social media na lang in general. O baka ano to? May babae. Probably pinagkakatiwalaan ng iba sa inyo. Na magbibigay ng assistance. Magsasabi siya, yun nga, sa social media o via text, chat, email. Assistance o may share daw siya, ganyan. Share niya yung blessing daw niya, ganun. May bibigay siguro sa iba sa inyo. Baka pagkain, pera, who knows. So again, babae to na pinagkakatiwalaan ng iba sa inyo. Pwedeng nanay, kapatid, basta babae, friend, ka-workmate. So again, babae, ha? O baka ano, may opportunity na ibibigay itong babaeng to sa iba sa inyo. Pwede rin. Parang ano eh, good news yung dala-dala niya. Ibang mensahe, flatterer. City house. Flatterer. So sa case na to, ang dating may someone, iniisip ko kasi kung sino to. Probably kapamilya siguro, o relative, o malapit sa puso niya. Parang yung kanina lang. Ito. Dito. Pero dito, friend. More like kadugo. Parang may motibo siya dito. Pero iniisip ko kung maganda ba yung motibo nito. Mukhang maganda naman. Tingin ko magkarugtong lang to sa kayong kanina. Pero ngayon, medyo naging clear na yung tao dito na may dala-dalang opportunity, good news, o assistance, help, advice, ganyan. Na sasabihin niya nga through form sa pamamagitan ng letter o social media. Kamag-anak nyo siguro. Mabuti naman yung intention niya. Kasi may iba na tumutulong lang kapag may kapalit. Ito mukhang wala naman. Talagang purong kabaitan ng hatid ng babaeng to. Sinasabi ko kanina kasi mukha siyang magkadikit eh. Anyways, nagdagdag pa ba ako? Sige, isa pa. Ngayon, thought. Success. Thought, success.
So, sa case na to, may someone na nag-iisip. Esot eh. Hindi nag-iisip yan. So, iniisip ko kung anong tinatry niyang isipin. Pero, tungkol sa success, ano kaya? Para bang may gusto siyang i-overcome o i-solve o makuhang award sa kanyang effort. Yun nga, iniisip niya maging successful. Ano kaya yun? Ano kaya to? Ito na mas magandang pang-clarify para mabilis. Tungkol sa topic ng love. So, iba sa inyo. Para bang nag-iisip sa topic ng love. Kung maaayos pa ba. Gusto nila ayusin to actually. Yun yung iniisip nila nung babae, siguro babae to. Yung babae nag-iisip ng successful relationship, pwede rin. O maayos yung relasyon. Mag-reconnect pa ulit sila. Yun yung laman ng isip niya na sana maayos pa nga yung love life niya in general. Nag-iisip siya dito. Ang tanong, maayos kaya? Kasi isip lang eh. Anong outcome kaya? So, magiging successful nga ba? Kasi iniisip lang to eh. Ano ang result niyan? Successful nga ba? Yes or no? Yes or so again, yung iba sa inyo mukhang may plano, nag-iisip eh. Nag-iisip silang ayusin yung problema nila sa relasyon o sa love life niya in general. Kung may gagawa ng action sa iba sa inyo, babae, kung gagawa siya ng action, edi malaki chance na maayos pa, lalo't hard work. Kung mag-e-effort siya siguro, maayos pa. Ngayon, sino kaya yung partner niya? Scorpio. Scorpio o Virgo. So, pero kaya lang, kung siya yung mag-e-effort, saka maayos. Yun yung dito, dating. Kung maghihintay lang siya, walang result. Anyways, muna tayo dito. Basahin ko na lang. Kuha lang ako ng 3. Clarity. Take time to think about your situation to gain clarity. Ito na ang ating extra messages o messages. Moment. Think of a special moment that brought you much joy with your partner. Telepathic. Close soul connections are harmoniously synchronized, creating moments of telepathy. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye.